Sa inanunsyong immigration levels plan ng Canada, 5% ang ibababa ng bilang ng temporary residents sa susunod na 3 taon. May mga kailangang umuwi. May ilang paraan para manatili. Ang ilang sagot sa iba't ibang sitwasyon ng mga temporary residents sa bansa sa one-on-one interview ng Omni News sa immigration lawyer na si Lou Johnson Dangzalan. Siguro, Lou, isa-isahin natin yung mga posibleng sitwasyon ng mga kababayan natin na gustong manatili sa Canada. I'd like to start doon sa mga turista na pumunta dito hoping na ma-access yung pansamantalang public policy ng Canada na dapat magtatapos February 28 pero sinuspinde August last year. Diba? Yung pwede silang magtrabaho basta't may job offer pero biglang sinuspinde ng Canada August 2024. Kung turista ka, nandito ka sa Canada, anong mapapayo mo sa kanila? Una sa lahat, wala na yung policy na nag-aalaw na i-convert ang isang temporary resident/visitor in Canada to a work permit. Kasi dati po pwede inside Canada. So ang kadalasan ng ginagawa ng mga kababayan natin or ng mga passport or rather visa required foreign nationals is magfa-flagpole sila. Pero kamakailan lang, sinuspindi na nila. Actually, kung babasahin na mabuti, actually wala na talaga ang flagpoling. Completely scrapped na. So, hindi na pwede mag-flagpole. Halimbawa, visitor ang pasok mo, na-process na yung visa, pati yung LMIA, pati yung work permit, pwede mag-flagpole, hindi na siya pwede. So, anong natitira? So, yung mga options natin dito, kailangan umuwi. So kung turista ka dito at may job offer ka dito, let's say makahanap ka talaga ng trabaho, uwi ka sa Pilipinas. Yes. Kung ganitong situation, abay kailangan ninyong dumulog sa migrant worker office na kung saan man jurisdiction nasa san kayo. Halimbawa, nasa Manitoba kayo, sa Winnipeg, kailangan pumunta kayo sa MWO sa Toronto, tawagan nyo sila at tanungin ninyo kung anong requirements para makakuha ng OEC or Overseas Employment Certificate na mag-permit sa inyo para makakuha ng ng Filipino worker ang isang foreign national company, yung Canadian company nga. Kasi kung hindi nyo gagawin ito, pabalik na kayo ng Canada, kasi kailangan lumabas kayo ng Canada in this particular case kasi, di ba? So mag-apply kayo ng work permit from inside Canada as if you were outside. Uwi kayo ng Pilipinas, palabas kayo ng Pilipinas, haharangan kayo ng Bureau of Immigration. Tatanungin nila, nasaan ang documents ninyo from the Department of Migrant Workers? Kasi importante malagay ka sa database talaga no, ng Migrant Workers Office natin para kung may mangyari sa'yo, para rin sa protection mo. Lou, punta ako sa mga international students natin. International students na naka-enroll o patuloy na pumapasok sa mga programa o kurso na masasabing hindi in demand sa Canada. Alam natin pag mga naka-PGWP yan o working as a student, nauuwi yan sa retail, sales, or restaurant. May pathway ba to permanent residency sa kanila? Meron pero mahirap. So, yun ang pinakamatapat na sagot dun sa tanong. Una sa lahat, ang Alberta, meron silang mga food service attendant programs sa kanilang provincial nomination program. Pero, Rhea, you and I both know, noong 2024 pa lang, in-announce na nila ang levels plan. Alam nating isang pinakamalaking nasagasaan bukod sa international students sa levels plan for TRs and PRs, ay kasama din ang provincial nomination programs. Actually, kung pupunta kayo sa mga website ng mga PNP ngayon, gaya ng Prince Edward Island, nakalagay doon, due to levels cuts, konti na lang ibibigay naming slots. Halimbawa, meron kang PGWP na 3 years. Diba, isipin mo, 3 years, matagal yan. I'll have a lot of opportunities. Actually, from a PR planning perspective, very limited time ito. So, dapat yung plano ninyo, meron kayong mga backstop and backup plans. So, isa pang program na ibibigay ko sa inyo is like a combination na lang kasi similar naman sila. Yung Atlantic Immigration Program, tsaka yung Rural Community Immigration Program. Kasi itong mga program na ito ay community or employer-driven. In other words, kung may job offer kayo sa community na kayang i-endorse ang inyong PR application, pati na rin ang temporary work permit ninyo habang hinihintay ang inyong PR, malakas siyang programa. Basta makapasok ko doon sa mga kwalifikasyon ng programa. Ang tanong, may ilang slots ba na reserba para sa AIP? Meron. Kung titignan ninyo yung datos ng levels plan, from 7,000 na mababa na from 2024, binaba pa nila lalo ito sa 5,000 slots. So in other words, sumo total nito, mahaba yung pila.
Lou, kung nasa programa kang hindi in demand sa Canada, pwede ka bang lumipat? Absolutely. At mas mabuting mas maaga dahil una sa lahat makakatipid kayo dahil kung hindi naman kayo talaga makakakuha ng PR from your course, for example, kung business administration, tas open naman kayo to take a course, say for example, in early childhood education or something healthcare related na papunta sa pagiging pharmacy assistant, for example. Itong mga occupations na to, Rhea, super in high demand. So, at the end of the day, you just have to ask yourself, ito bang pagpunta ninyo ng Canada, desididong-desidido ba kayo talagang magstay dito or talagang yung kaya nyo mag-make ng sacrifice, career change, or hindi talaga siya negotiable na willing din naman kayo umuwi sa Pilipinas. So, nandun yung sangandaan, kumbaga, ng decision-making process ninyo. Pero sa karanasan mo sa mga kababayan natin, meron nga bang pagkatapos mag-aaral lang talaga dito at uuwi sa Pilipinas para magamit yung kanilang pinag-aralan? Bihira. Siguro in my experience in the last few years, with international specific focus, mabibilang ko sila sa isang kamay. Ang maganda dito, Rhea, is karamihan naman sa mga kababayan natin is nagigising na kailangan mas maaga pa lang kumilos na sila. Alright, mga paso ang LMIA o kaya mapapaso, yan, yung mga work permit na hawak nila. Tapos mag extend ng stay para maging turista, para lang manatili sa bansa. Would you Mm. recommend that? Ang sagot po sa tanong na yan at ilan pang issue sa immigration sa part 2 ng ating Panayam Biyernes.